Siya ay isa sa mga explosive maglaro noong 2000 era, ang small forward shooting guard na nagpahirap na maraming players sa NBA, lalo na noong nagbanggaan ng Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers ng 4 na magkakasunod na finals. Dahil siya lang naman mga idol ang siyang nakakapigil noon kay LeBron James, kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 4-time NBA champion, 1-time NBA All-Star at 1-time Finals MVP. Wala nang iba kundi si Andre Iguodala, nakilala din sa tawag na Iggy. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. I want Iguodala. 2004 NBA draft nang pumasok sa NBA ang 6'6" shooting guard na si Andre Iguodala. Siya ay 9th overall pick na pinili ng koponan ng Philadelphia 76ers. Nakasabayan niyang na-draft noon ang 1st overall pick na si Dwight Howard. Well, sa pagpili sa kanya ng koponan ng Sixers ay nakasama niya dito ang best ball handler na si Allen Iverson. Naging maganda naman ang chemistry nila ni AI. Sa kanyang rookie season mga idol ay binigyan agad si Iggy ng pwesto sa starting 5 ng koponan. Pinatunayan naman niya na hindi nagkamali ang Sixers dahil umaverage ito ng 9 points, 5.7 rebounds at 1.7 steals per game. Siya ang pumang-apat noon sa Rookie of the Year voting, ngunit hindi man siya pinalad sa Rookie of the Year award. Siya naman ay napabilang sa NBA All-Rookie First Team at naging starter pa sa Rookie Challenge. Well, naging malaking tulong nga si Iggy para makapasok sa playoffs noon ng Sixers. Tinapos nila ang regular season na may standing na 43 wins and 39 losses na pumwesto sa 7th seed. Yun nga lang mga idol ay nalaglag agad sila sa round 1 ng playoffs nang pataubin sila agad ng Detroit Pistons na umabot lang sa Game 5 ang serye. 2005-2006 sa kanyang sophomore season, February 17, 2006 nang lumahok muli si Iggy sa Rookie Challenge. Ito yung labanan ng mga rookie at sophomore. Nanalo ang sophomore sa exhibition game na ito mga idol at siya ang itinanghal noon na MVP. Sa likod yan ng kanyang 30-point game, nasundan pa ito ng pagsali niya noon sa NBA Slam Dunk Contest. Silang dalawa ni Nate Robinson ang naglaban noon sa finals, ngunit hindi nga lang pinalad na makuha ito ni Iggy dahil si Nate Robinson ang siyang tinanghal noon na NBA Slam Dunk Champion. Talon tayo sa 2007-2008 season. Sa tatlong season na nagkasama sila ni Allen Iverson sa koponan ng Sixers ay bigo nga sila noon na makarating man lang sa second round ng playoffs. Kaya naman sa season ito, nang maghiwalay na sila ng landas ni AI dahil na-trade si Iverson noon sa koponan ng Denver Nuggets at nanatili naman si Iggy sa koponan ng Sixers. Kaya naman dahil sa pagkawala ni Iverson na lehitimong scorer ng koponan ay naging malaking hamon ito para kay Iggy dahil siya ang inasahan ng koponan noon na pamunuan ng opensa. Well, hindi naman binigo ni Iggy ang Sixers mga idol. Katunayan sa kanyang 8 seasons sa Sixers ay itong season na ito ang pinakamataas niyang nakuwang scoring stats dahil umaverage siya noon ng 20 points per game. Binitbit niya ang koponan sa regular season na nag-record ng 40 wins and 42 losses na nakuha ang 7th seed. Kaya naman dahil kay Iggy mga idol ay nakatawid nga noon ng Sixers sa playoffs. Ngunit pagdating ng playoffs ay mukhang naubusan ng gasolina si Iggy at ang Sixers dahil first round pa lang ng playoffs nangilaglag silang muli ng koponan ng Detroit Pistons. Tumagal pa ng 4 na season itong si Iggy sa Philadelphia 76ers, ngunit sa 8 taon niya sa koponan ay bigo itong makarating man lang sa semifinals ng playoffs. Kaya naman naghahanap na nga siya noon na koponan na makakatulong niya para makakuha na ng kampyonato. Kaya 2012-2013 season nang matrade na nga siya sa koponan ng Denver Nuggets. Sa paglipat niya sa koponan ng Nuggets mga idol ay naging maganda ang tinakbo ng kanilang regular season na mag-record sila ng 57 wins and 25 losses na pumwesto sa 3rd seed sa West. Syempre sa tulong yan ni Iggy mga idol nang mag-average siya ng 13 points, 5.3 rebounds, 5.4 assists at 1.7 steals per game. Pero yun nga lang mga idol, pagdating ng playoffs ay mukhang bitbit ang alat ni Iggy sa round 1 ng playoffs dahil nakabanggaan nila sa first round ng Golden State Warriors. Ang mga sharpshooter ng Warriors ang kanilang hinarap, ngunit sa kasamaang palad ay muling nabigo si Iggy na makatawid ng semifinals. Well, hindi nagtagal si Iggy sa koponan ng Nuggets mga idol dahil July 2013 nang dinecline ni Iggy ang 5-year deal contract na binigay ng Denver Nuggets at tinanggap naman niya ang 4-year deal worth $48 million ng Golden State Warriors. Kaya naman pagpasok ng 2013-2014 season nang maglaro na nga si
Iguodala sa Golden State Warriors. Naging kakampi niya nga dito ang mga sharpshooter, ang Splash Brothers na si Stephen Curry at Klay Thompson. Naging maganda naman ang tinakbo ng kanilang regular season nang mag-record sila ng 51 wins and 31 losses. Sapat para makapag-qualify sila sa playoffs. Well, dahil nga mga scorer ang kanyang mga naging kakampi ay bumaba ang stats ni Iggy sa 9.3 points per game. Pero hindi pa yata natatapos ang dalang alat ni Iggy mga idol dahil pati sa koponan ng Warriors ay nabitbit niya ang pagiging maalat sa round 1. Guess what mga idol, dahil nalaglag na naman sila sa first round ng playoffs kontra naman sa Los Angeles Clippers. Pumalag naman ng Warriors na umabot sa game 7 ng serye, yun nga lang sa huli ay tuluyan nga silang malaglag sa playoffs. Pero next season lang mga idol, 2014-2015 season ay ang simula na ng dynasty ng Golden State Warriors. Syempre malaking role ang ginampanan dyan ni Andre Iguodala dahil sa season ito mga idol ng pag-arian na ng Warriors ang Western Conference. Pumwesto sila sa number 1 seed na nag-record ng 67 wins and 15 losses. Dito nakuha ng koponan ng magandang chemistry ng bawat isa. Ang mga sharpshooter na sila Stephen Curry at Klay Thompson ang namuno kasama ang kanilang best defender na si Draymond Green. At syempre sa tulong din yan ni Iggy na kapag kailangan siya ng koponan ay tiyak na maasahan siya both offense and defense. Well, sa playoffs na ito mga idol nang matanggal na ni Iggy ang kandado sa round 1 dahil hindi lang sila nakabante sa semifinals dahil sila ang siyang nakapasok noon sa NBA Finals. Tinaob nilang lahat ng kanilang mga nakatapat sa playoffs. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera mga idol ay makakalaro na nga si Iguodala sa NBA Finals. Ito ay kontra sa Cleveland Cavaliers na pinamumunuan ni LeBron James. Well, sa finals ng ito mga idol ay malaking role ang ginampanan ni Andre Iguodala dahil siya ang inaasahan para pahintuin si LeBron James sa opensa. Hindi naman nabigo ang Warriors mga idol dahil both offense and defense ay nagpakitang gilas itong si Iggy. Hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon para makasungkit na ng kampyonato. Pinatunayan dito ni Iggy na kaya niyang depensahan ang superstar na si LeBron. Kaya naman sa huli mga idol ay nakuha nga ng Golden State Warriors ang NBA champion at ito ang unang kampyonato ni Iguodala. Pero hindi lang yan mga idol dahil siya din ang siyang natanghal noon bilang Finals MVP. Sa likod yan ng kanyang 16.3 points per game, 4 assists at 5.8 rebounds per game sa finals na yun. 2015-2016 season ay patuloy nga ang paghahari ng Golden State Warriors sa liga ng NBA. Dito nang mabura pa nila ang best record in history ng Chicago Bulls na 72-10 record dahil nag-record sila noon ng 73 wins and 9 losses lamang. Kaya sa season ding ito mga idol ay muli nga silang nakarating noon sa NBA Finals at nakaharap muli ang Cleveland Cavaliers. Isa ito sa pinakamagandang serye ng kanilang bakbakan sa finals mga idol dahil abot kamay na ng Warriors ang back-to-back champion. Pero nakapag-comeback pa ang Cavaliers at sa huli ay nasilatan pa sila ng kampyonato. Pero sa sumunod na season lang, 2016-2017 season, ay bitbit ng Warriors si Kevin Durant para resbakan at bawiin ang kampyonato sa Cavaliers. Naging sweeper dito ang Warriors mga idol dahil lahat ng kanilang nakatapat sa playoffs ay winalis nilang lahat. Halos maging unbeatable din sila sa finals nang makaharap nilang muli ang Cavaliers sa pangatlong pagkakataon. Ngunit hindi na pumayag pa dito ang Warriors dahil isang beses lang nilang pinatikim ng panalo ang Cavs. At ito na nga ang pangalawang kampyonato ni Andre Iguodala. 2017-2018 season nang makuha naman nila ang back-to-back champion. Walang kahirap-hirap nilang sinungkit ang kampyonato noon mga idol. Dahil sa pang-apat na pagtatapat nila ng Cavaliers ay winalis lang nila ito ng walang kahirap-hirap. Kaya naman binitbit ni Iggy noon ang kanyang pangatlong kampyonato. 2018-2019 season naman nang sinubukan pa nilang kunin sana ang three-peat NBA champion. Well, hindi sana imposible ito mga idol, yun nga lang ay nagka-injury ang kanilang mga superstar na si KD at Klay Thompson. Kontra naman ito sa koponan ng Toronto Raptors at dahil nga nawala ang kanilang dalawang superstar ay bigo nilang makuha noon ang three-peat NBA champion. After nga ng kanilang pagkatalo sa Raptors 2019-2020 season nang itrade ng Warriors si Iggy papuntang Miami Heat. Dito ay nakasama naman niya sila Bam Adebayo at Jimmy Butler. Pero 21 games lang ang nilaro dito ni Iggy na umaverage lang ng 4.4 points per game. Sa season ito mga idol nang umabot pa nga sa NBA Finals ang Miami Heat. Ito ang pang-anim na finals appearance ni Iggy pero tinalo sila ng Los Angeles Lakers na pinamumunuan ni LeBron James. Well, dalawang season nga ang tinagal ni Iggy sa koponan ng Miami Heat pero August 10, 2021 nang magbalik si Iggy sa koponan ng Golden State Warriors. Muli ngang sumubok ang Warriors noon na maging top contender
hindi naman sila nabigo dahil umabot sila muli sa NBA Finals. Ito ay kontra naman sa Boston Celtics. Naging maganda ang kanilang bakbakan pero sa huli mga idol ay nakuha nga ng Golden State Warriors noon ng kampyonato. At ito na nga ang pang-apat na kampyonato ni Andre Iguodala. 2022-2023 season ay nanatili nga sa koponan ng Warriors si Iggy. Ngunit dahil sa kanyang injury ay 8 games lang ang nailaro nito. Hindi rin pinalad ng Warriors na muling makabalik sa finals noon mga idol dahil tinalo sila ng Lakers sa semifinals ng playoffs. Well, sa ngayon mga idol ay wala pang pinal na anunsyo si Andre Iguodala patungkol sa kanyang pagreretiro, pero sa edad niyang 39 years old at sa kanyang mga iniinda na ding injury ay posible nga mag-anunsyo na ito ng kanyang pagreretiro sa liga. Siya ay nakaka 19 seasons na sa liga, isa sa pinakamahabang karera sa NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinakbo ng karera ni Andre Iguodala?